Napakahalagang bagay po dito lamang sa punto por punto. At sa gabing ito, bago tayo magsimula, kailangan mo natin mag-opening prayer sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang iyong banal na pag-ibig, ipadala mo ang iyong espiritu at sila'y malilikha, at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwinay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, alas 8:09 na po ng gabi. So, proceed po tayo para sa ating greetings. Atin mo na ibigay sa ating mga kasamahan kung sino mga nandito. Aljan, wala si Aljan. How about Brother Romel? Wala si Brother Romel. How about Brother John Ray? Okay, Brother John Ray from South Korea. Good evening sa iyo, bro. Yes, good evening, Brother Jando. Sa lahat din natin mga kapuntos at mga kaabag. Shout out po sa inyo lahat mga kaabag. Isang pinagpalang gabi sa ating lahat. Back to you, Brother Jando. God bless all. Okay, thank you sa iyo, Brother John Ray. So, ating na ba ibigay ng mga yon para kay Brother Angel? Sino mag-gospel reflection ngayong gabi, bro? Si Bro Romel, umokay kanina lang ba't wala pa siya? Wala pa si Romel eh. Sa atin mo na ibigay muna kay Brother Angel sa kanyang greetings. Brother Angel, go ahead. Amen, no? Praise the Lord. Muli, isang pinagpalang umaga, hapong gabi. San masulok kayo ng mundo ng nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama na naman po tayong muli para sa isa namang gabi ng banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito sa ating kaligtasan. Ano po, only sana po ma-share nyo ito, no? Sa lahat ng mga kakilala nyo. Dahil marami pa, no? Maraming aanihin ko, konti manggagawa, no? So sana maging manggagawa rin kayo sa pamamagitan ng pag-share nito, no? Sabi ni Jesus kasi, no, sa kanyang ano, no, sa kanyang habilin, no, sa kanyang salita na Juan 12:48, sa huling araw, ang salita ko ang hahatol sa inyo, no? Sabi niya. So malinaw po 'yun, no? Ayan, no, ang dami na namamatay, no, araw-araw, no. Estimated almost 100,000 plus, the whole world, no, namamatay araw-araw. And yun nga, paano sila hahatulan, no? Nahatulan daw tayo, particular judgment ayon sa kanyang salita, no? So dito sa punto por punto, no, talagang iniisa-isa natin yung mga banal na turo ng ating Panginoon Kristo para sa ating kaligtasan. Yun naman ang pinakamahalaga, no? Kaligtasan ng ating kaluluwa, mga kapatid. So, paalala lang po sa atin yan at tingnan natin kung bakit hintayin natin si Brother Romel Palma na siya po yung mag-aano dapat ngayon, no? Siya po dapat mag-eebanghelyo ngayong gabi ito. Hindi po natin alam kung ano nangyari sa kanya, no? So but anyway, Ikaw na lang okay. mag-ibanghelyo, Brother Angel. Okay, umuo na siya eh. Naka-prepare na yun eh. Ano kaya nangyari doon? Nakausap ko mismo eh. So naka-prepare na 'yon. Hintay-hintay na lang. Mag-ano lang muna tayo kaya, no? Kahit isang tanong o ano muna bago habang nintay natin siya. Kasi hindi ako nag-prepare din sa ebanghelyo kasi baka tsaka siya baka naka-prepare na baka na-late lang ng konti. Pwede mo siya matawagan, bro? Sige, tayo tawagan na lang ha. Kasi nag-ano na 'yun. Ngayon lang, bago lang eh, bagong kanina 7:30 or 6:30 ba diyan? Okay po, okay, sabi niya. Ako mag-eebanghelyo, sabi niya. Nagre-ring lang, walang sumasagot.
Ayan na. Enter the waiting room, bro. Romel Palma, bro. Nandiyan na. Okay. So, papasok na si Brother Romel Palma. And then, atin na ibigay sa kanya para sa kanyang greetings at sa kanyang ebanghelyo para ngayong gabi. Brother Romel Palma from Iloilo, good evening. Brother Romel? Ayan, hindi pala ako naririnig. Yun. Ayan po mga kapatid at mga kaibigan, no? Good evening po sa lahat ng mga nakatutok ngayon, no? Nakasubaybay, nakatune in sa ating live dito po sa Facebook at YouTube. Saan man po kayo ngayon? Nasa Punto por Punto o nasa Kaabag, no? Nasa kay Brother Wendell o dito po sa Katotohanan ay ating pag-usapan na nakatune in po mga kapatid. No? Sana po ay ang gabing ito ay maging fruitful po para sa atin at kapulutan nawa natin ng aral at ibahagi ang ating mga malalaman sa pagkakataong ito. Okay? At ngayon po mga kapatid, no, atin pong pagnilayan ang ebanghelyo natin po sa pagkakataong ito. So ang ebanghelyo po natin ay kinuha ayon kay San Marcos, no? Sa Marcos 3:13 hanggang sa talata 19. Pagkatapos nito, umakyat si Jesus sa bundok at tinawag ang mga taong pinili niya at lumapit sila sa kanya. Pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang makasama niya at isugo upang mangaral. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon, na pinangalanan niyang Pedro, ang magkapatid na sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila ay tinawag niyang Boanerges, na ang kahulugan ay mga anak ng kulog. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo kay Jesus. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayan. So sa pagkakataong ito po, no, mga kapatid at mga kaibigan, atin pong pagnilayan ang ebanghelyong ito na kung saan ay kung nakita nyo po yung aking i-post din po sa aking Facebook account, connected po ito kasi merong nagreklamo, no, si Mario Dakotanan. Nagreklamo siya bakit daw 12 yung pinili ng Panginoong Jesucristo na apostoles, bakit si San Pedro lang daw ang pinili na magiging papa? Bakit hindi daw ibinigay sa iba o ipinasa sa iba yung pagiging pope, yung pagkakapili? Alalahanin po natin mga kapatid na sa pagkakataong ito ay ang Panginoong Jesus mismo ang nagpili po sa kanila. And no one could question kung bakit po pinili sila at bakit pinili ng Panginoong Jesus si San Pedro na maging unang pope ng simbahan. Bakit nga ba hindi naging pope ang ibang apostoles? Kung mababasa po natin sa Biblia, some of the apostles died before Saint Peter na namatay. Una-una po silang namatay like Saint James and si Judas Iscariote and other apostles also. No, kung babasahin po natin sa church tradition, no, mas naunang namatay kay San Pedro. At sabihin man nila, si San Juan, hindi naman yun na namatay agad, no? Mas nahuling namatay yun. Kaya ang tanong, naging Bishop of Rome po ba siya? Kasi ang atin pong Pope ay Bishop of Rome. That's why, ang hindi po naniniwala sa mga apostolic father, no? Church father, I mean, like si St. Clement, yun mismo ang nakakita sa aktual na mga apostoles, no? Naging kahalili mismo ang naging kapalit, naging pope pa ng ating simbahan. Yun po mga kapatid ay maunawaan natin na ang pagpipili pala ng Diyos
sa katungkulang ito ay hindi po natin kayang o hindi po natin dapat na questionin. Katulad po ng pagpipili niya ngayon sa 12 apostoles. Ano yung pinaka-purpose, no? Bakit pinili po ng Panginoon yung 12 apostoles nito? Sinasabi po dito, hinirang sila, no, na yung dalawang ito at binigyan mismo sila ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. O gusto ko pong balikan yung Marcos 3:15. Sila'y binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Kasi sabi po ni Esel, no, at saka nitong si Milo na nagmamagaling-magalingan sila, sabi po kasi nila, hindi daw masama daw at mali daw yung exorcism ni Reverend Father Darwin Gitgano. Now dito po, napakalinaw dito, ng apostoles ay binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. This is an exorcism. The question, itong binigay na kapangyarihan, anong mangyayari dito? Gagawin ba itong stuck na lang? Mawawala? Mabubura? No. Because the power of God given to His apostles, never been erased po yan. Napapasa po yan. That's why meron po tayong exorcism. No? Kaya nga, kung hindi po tayo dapat na magtaka pa na bakit po na hindi na natin nauunawaan yung ginagawa ng diablo o ng demonyo sa ating paligid, dahil ang gusto niya po ay i-erase yung kanyang identity sa atin. But then because of this gospel, binabalik po tayo sa pagkakaunawa na meron pong ibinigay na kapangyarihan sa simbahan through these 12 apostles. That's why yung mga demonyo ngayon, no, kapag nakarinig po tungkol sa exorcism, talagang nagkakagulo po sila, no? At unti-unting nagsisilayas, no, yung mga demonyong 'yan. Dahil yung authority na ibinigay o natanggap mismo ng mga nag-e-exorcise na exorcist priest natin ay hindi po galing sa kanilang sarili. Ito po ay galing mismo sa mga apostoles at galing din po ito sa ating Panginoong Hesukristo. That's why they have the authority to cast it out, yung mga hindi magagandang bagay dyan. And maliban for exorcism, mga kapatid, ano pa yung mission na ipinagkaloob po sa kanila? No? Ito, sa verse 14, tinawag silang apostoles upang makasama niya at isugo upang mangaral. Aside from exorcism, the role of the apostles, mga kapatid, is also to help our Lord Jesus Christ to spread the good news and to teach. Kaya nga sa last part po ng Gospel of Matthew chapter 28 verse 20, sabi ng Panginoong Jesucristo, turuan niyo sila sa lahat ng mga itinuro ko sa inyo. Tuturuan talaga tayo. That's why, mga kapatid, maganda na gabi-gabi po tayong nandito, nakikinig po sa punto por punto, para aralin po ang ating pananampalataya. Naalala ko tuloy yung nakaharap ko na sabi niya 10 years na daw sa pagiging born again, dati siyang Katoliko. When I asked her, honest to goodness, sagutin mo po ako, noong Katoliko ka pa ba, pinag-aralan mo ang pananampalatayang Katoliko? Nabasa mo ba yung Catechism of the Catholic Church from start to end? Ang sagot po sa akin ay hindi. Sabi ko po, that's why hindi po ako magtataka bakit lumipat ka. Dahil mismo ang simbahan natin, binigyan na mismo yan ng authority na para mangaral. Pero ang question, nakinig po ba tayo? Inalam po ba natin? Kaya nga po sa pagkakapili po ng Panginoong Jesucristo sa 12 apostoles at naipasa yung otoridad dito ngayon sa ating makaparian, dapat pa nating paigtingin po yung ating pananampalataya na ang Diyos mismo ang nagtalaga sa kanila sa ganyang posisyon. That's why sabi din sa Malakay chapter 2 verse 7, kung meron man tayong mga dapat na malaman tungkol sa kalooban ng Diyos, itanong natin sa pare. Kaya huwag tayong magtatanong po sa hindi po karapat-dapat. Kung ikaw ay Katoliko, huwag ka magtanong sa hindi Katoliko, for sure iba yung isasagot sa atin. Kasi ibinigay na mismo ng Panginoong Jesucristo ang buong katotohanan sa simbahan sa kanyang 12 apostoles. At ito'y nagpapatuloy magpasa hanggang ngayon. Nawa ay patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon, sa Diyos ang lahat ng papuri, kadakilaan. Pakailanman, Pro Deo et Ecclesia. Amen.
Jando? Bro Jando? Okay. So ibigay ko muna mga kapatid, no, dito po kay Brother Angel na magbibigay ng topic. Bro Angel? Yes, amen. Praise the Lord, no? So, Sis Hilda, naka-ready na po ba yung ano natin? So, mga brothers and sisters, no? Ito po, sana ma-share po natin, no? Ito yung isa sa mga ano ngayon ni Trump tungkol sa mga ano, no? Gusto niya talagang lalaki at babae lang, no? So kasi daw nilalang lang ng Diyos lalaki at babae. So medyo ano to magiging controversial niyan matungkol sa mga bakla, tomboy, LGBTQ, no? So magandang pagnilayan natin ito. At dito malalaman natin ano ba yung tinuturo talaga ng Diyos diyan, no? Ng Biblia. Napakahalaga po to. Sabi ko nga, ginawa natin to hindi para maghusga nga, no, kundi malaman ang katotohanan, no? At ayon sa turo ng Biblia, binabasa lang po natin 'yan, no? At ang pinakamagandang parte rito yung kapag nalaman ng mga kapatid natin ito, no, so magbubukas sa kanilang isipan at kapag na-share nyo ito, marami po tayong maililigtas ng mga kaluluwa, no? Napakarami yan, napakarami po sa buong mundo po, no? Napakaraming mga kapatid natin, mga ano, yun nga, no, LGBTQ, may plus pa yan, may kung ano-ano pa yan. Dati LGBT lang, ngayon may Q na, may plus pa, no? So, dito po malalaman natin, no, magiging controversial na yan, no? Iniisa-isa ni Trump ang mga ano natin, ang mga batas niya sa US, medyo nag-uumpisa na ngayon, nagkakagulo na doon. So ngayon po, tungkol naman sa LGBTQ, dito, no, first time nating matatalakayin ito, no, sa mga kapatid natin. Sana ma-share niyo po ito, no, at least yun lang may ambag natin sa kanila na ito'y walang paghusga. Ulitin natin, ito po'y pag-aaral lang. And at the same time, no, itong pag-aaral na to, no, sana magbukas sa ating isipan at marami po tayong mailigtas na kaluluwa. Ito po'y pagmamahal, no, sa kapwa. No, sabi ni Jesus, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong pag-isip, buong kaluluwa at ibigin din ang kapwa. Ito po'y pag-ibig sa kapwa. Sana po ma-share natin ito at pakinggan natin mabuti. At yung mga talatang po dito na ginawa ko, no, ito medyo matagal na ito, no, 4 years ago, no. So itong mga talata, ayan niyo, tapos ibigay niyo rin po sa mga kapatid natin na walang nakakaalam sa mga talatang ito sa Biblia. Hindi masyadong inaano yan actually kahit sa misa, no? Kahit saan hindi masyadong binibigay yung mga talata. Kaya akala ng mga inaano lang sila, no? Inuhusgahan lang. Hindi po ganoon. So talagang biblical po ang ibibigay natin dito, no? Sana po makinig po tayo, no? At gabayan tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Sana po makinig po tayo. Umpisan na po natin ang video, no? Please focus po tayo. At kung ano man yung mga talata, pwede nating isulat at ma-share natin sa ating mga kapatid na kulang sa kaalaman sa pagdating dito sa mga sitwasyon na ganito. Sis Edna, so okay na po, i-play na rin po natin. Please paki-share po ito kung may makilala kayo ng mga ganito sitwasyon, no, mga kapatid. Sis Edna. Umpisahan po natin. Ito kasi nangyayari, no? Ang mga kapatid natin diyan, sabi ko kung meron kang dahil ito po ay para sa buong mundo. Kung meron kang mang asawa ngayon na foreigner, sabi ko i-translate mo to. Kung meron kayong mga kamag-anak, mga bakla, mga tomboy, LGBT, please i-share niyo po to. Ito po ay pagmamahal sa kanila para malaman, pag-aaral, ano ba talaga ang kalagayang mangyayari sa kanila pagdating ni Jesus. Ang madalas po kasi rito, ang nangyayari po kasi rito, ang madalas dito, naririnig natin sa simbahan, sa ating inasimbahan, di ba? Laging sinasabi nila, ang dahilan, bawal yan. Pero wala tayong nalalaman sa Biblia. Alam lang natin bawal, pero bakit? At paano naging bawal? Ngayon,
Malalaman mo na, kapatid. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Ang sinasabi po kasi ng mga lagi natin naririnig, ang mga kaparian, ang sinasabi po kasi, ang pag-aasawa po, ito pong pag-aasawa, lalaki at babae lang. Nasa Biblia po ba yon? Titingnan natin lahat on a Bible perspective. Utos ng Diyos. Old Testament pa lang. May sinabi na ba? Tingnan natin ngayon. Tayo po ngayon magiging biblical, Hindi ko po utos to, utos ng Diyos na nasa Biblia. Nandun ba yung sinasabi ng kaparian natin? Talagang lalaki lang ba at babae ang dapat mag-asawa? Walang halo? Tingnan natin sa Bible. Tingnan natin po sa Genesis chapter 2 verse 24. Uulitin ko, Genesis chapter 2 verse 24. Sinabi po mismo yun. Sinabi ni Father God, Old Testament pa lang. Ano sabi rito? Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa. Ito po yung nangyari kay Eva, yung asawa niya sinasabi. Sapagkat sila ay magiging isa, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito yung po yung sinasabi ng ating kaparian. Old Testament pa lang si Father God sinabi na yan. Mayroon ba sa New Testament na sinabi? Si Jesus naman, may sinabi ba? Naku, napakaganda pong topic nito. Ibigay niyo po sa mga mahal niyo sa buhay na LGBT members. Malalaman po natin dito. Si Jesus Christ ba may sinabi? Tingnan natin sa Mateo 19, chapter 4, verse 4 to 6. Matthew chapter 19, verse 4 to 6. Malalaman natin, Father God, Old Testament, New Testament. Tingnan po natin sa Mateo chapter 19. May sinabi ba uli? Kasi sinabi ng mga tinanong to ng mga Pariseo na dati may divorce, may ganito, o pwede ba mag-divorce, ganito, ganon. Sumagot si Jesus, sabi po ng ating Panginoong Yesus, ito po, New Testament na, biblical po tayo. At sinabi niya, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila sa kanyang asawa at sila'y magiging isa. Dito sa 4, sabi rito, sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpan po natin si Lord. Napakalinaw. Nilalang lalaki at babae lang, kapatid. Sabi po ni Jesus mismo. At iiwan ng ama't ina, magiging isa sila. Ngayon, meron ba sinabi naman, ano ba yung bawal? Uli. Una, ayan, dapat po, ito po ay pag-iisang dibdib. Sabi ng Biblia po, hindi ko sinabi. Old Testament, Father God, bawal. Sabi, lalaki at babae lang. Panginoong Yesus, sinabi niya, lalaki at babae lang. Ngayon, dito naman sa pakikiapid naman sa kapwa lalaki, ayan, hello! Makinig po kayo dito na po tayo sa pakikiapid naman ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. Pero ba talaga, ito po hindi masyadong pinag-uusapan, hindi dinidiscuss, hindi pinapangaral. Ako po kasi sabi ko ang vlog na to ni Lord na ginamit ako, kakaiba. Ano yung kakaiba? Sasabihin natin lahat dito. Wala po tayong itatago kung ano yung utos ng Diyos sa Biblia. May sinasabi pa sa kapwa lalaki, alam niyo po, ito yung nakakaiba. Old Testament pa lang may sinabi na. Leviticus chapter 18. Tingnan natin, Mayroon bang binanggit si Father God? Ito po kay Moises, turo niya kay Moises. Kung anong sasabihin sa mga Israelita. Tingnan natin. Old Testament, Leviticus chapter 18, verse 21 to 22. Ano sabi po rito? Ang sabi rito, huwag kang sisiping sa kapwa mo lalaki ng tulad sa isang babae. Yan ay karumal-dumal sa Diyos, ang salita ng Diyos. Malinaw? Huwag daw sisiping po sa kapwa lalaki. Hindi po ako nagsabi nito. Napakaganda, napakabuti ng Diyos. At least nalalaman mo, kapatid, ngayon kung saan ka pupunta pag dumating si Jesus. Amen. Eto na. Meron ba ito Old Testament pa lang may binanggit na. Meron ba sa New Testament na binanggit?
Punta tayo sa New Testament. Sa aklat ng unang Timoteo, chapter 1, verse 10. Ulitin ko. 1 Timothy, chapter 1, verse 10. May sinabi ba? May sinabi pa mismo itong si San Pablo. Si San Pablo sinabi niya mismo rito. Verse 10 tayo, ulitin natin. New Testament. Old Testament, sinabihan ni God, si Moises na kung ano yung sabihin sa mga Israelita. Isa yon sa mga commandments ni Father God. Hindi lang 10 commandments, kapatid. Dito tayo sa Timoteo, New Testament tayo. May binanggit ba, kapwa lalaki? Sa 10, tingnan natin sa verse 10 ha. Ang kautusan ay ginawa rin dahil sa mahihilig sa kahalayan. Mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Ang salita ng Diyos. Ibababa ko rito, sabi rito, at sa sino mang sumasalungat sa wastong aral na naaayon sa mabuting balita, dapat daw wag salungatin. Pinag-uusapan, lalaki sa kapwa lalaki, bawal. New Testament, ang salita ng Diyos. Meron pa ba dyan, Brad? Meron pa, kapatid. Tingnan natin, ano ba yung mangyayari? Una, Old Testament, karumal-dumal. Dito, ano ba yung mangyayari uli? Lalaki naman, kapwa lalaki, meron pa ba sa New Testament? Meron pa, kapatid. Ito nag-aaral lang po tayo. Hindi pinag-uusapan ng rights, human rights Kaligtasan, utos ng Diyos. Uulitin ko, utos ng Diyos, hindi po ako. Tingnan natin sa Roma 1, verse 1, Roman chapter 1, verse 26 to 27. Ito, napakaganda ng mga aral ng Diyos na ngayon nyo lang malalaman. 26 to 27. Ayan, Roma naman New Testament. Sabi rito, tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na lumalang na siyang dapat na pangunahin. Dahil dito, sabi rito? Hinayaan sila ng Diyos na mahalay na pita. Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki. Sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Tapos, gayon din ang ginawa ng mga lalaki. Pakinggan nyo po ito, hindi ko po sinabi ito. Ayaw makikipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na mga lalaki. Ang ginagawa ng mga ito'y nakakahiya, kaya't hindi nila maiwasan ang parusa. Word for word. Napakaganda nito. Hindi nila maiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ano sabi? Lisyang gawain. Mapaparusahan ka, kapatid. Sabi po ng Biblia, Pangalawa na po yun, New Testament. Meron pa ba? Meron. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Kapwa lalaki, kaya kung may kamag-anak ka, please, napakagandang pag-aralan ito. Kung mahal mo ang iyong kapwa, kung mayroon ka kamag-anak, kapatid na bakla, tomboy ngayon na nakikiapid, ayan, please, sabihin mo to sa kanila, like and share mo sa kanila to, please, maliligtas po sila rito. 1 Corinthians chapter 6, may sinabi ba? Yes. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Uulitin ko, kung may Bible kayo, ito po ipangaral nyo sa maraming Katoliko sa buong mundo. Pati po yung mga foreigners natin, ang daming LGBT, tamang-tama po ito para sa inyo. Sa mga nangyayari ngayon, cleansing tayo muna. Baka ito yung dahilan, baka pag tinanggal mo yon, maliligtas tayo sa COVID-19. Amen? Ano sabi rito? Maliwanag. Ito yung mas malupit. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid, Sabi rito, ni San Pablo mismo sa mga taga-Korinto, hindi ba ninyo alam ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Pakinggan niyo, walang bahagi naman ito. Sinong walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Pakinggan niyo mabuti, kapatid. LGBT, pakinggan niyo to. Excuse. Ano sabi rito? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wala ka daw bahagi sa kaharian ng Diyos, kapatid. Kung nakikinig ka man ngayon, kapatid na LGBT, umpisahan po natin, 1 Corinthians chapter 6 verse, ayan, please, bakla, tomboy ngayon na nakikiapid, ayan, please, sabihin mo to sa kanila, like and share mo sa kanila to, please, maliligtas po sila rito. 1 Corinthians chapter 6 may sinabi ba? Yes. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Uulitin ko, kung may Bible kayo, ito po ipangaral nyo sa maraming Katoliko sa buong mundo. Pati po yung mga foreigners natin, ang daming LGBT. Tamang-tama po ito para sa inyo. Sa mga nangyayari ngayon, cleansing tayo muna. Baka ito yung dahilan, baka pag tinanggal mo yon, maliligtas tayo sa COVID-19. Amen? Ano sabi rito? Maliwanag. Ito yung mas malupit. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid, ha? Sabi rito, ni San Pablo mismo sa mga taga-Korinto, hindi ba ninyo alam ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Ha? Pakinggan niyo, walang bahagi naman ito. Sinong walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Pakinggan niyo mabuti, kapatid, LGBT, pakinggan niyo to. Excuse. Ano sabi rito? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wala ka daw bahagi sa kaharian ng Diyos, kapatid. Kung nakikinig ka man ngayon, kapatid na LGBT, hindi po ako nagsasabi nito. Nag-aaral lang po tayo. Kung mahal nyo ang sarili nyo, ayan, pakinggan nyo. Kunin nyo lahat ng mga verses na to. Hindi po ako nagsisinungaling. Hindi po ako nagbibiro dito. Pinag-uusapan natin kaligtasan. Amen! Ayan, mayroon pa. Ito ang controversial pa na hindi na alam ng mga tao. Baka malamang ito, hindi nyo pa hindi nyo pa narinig sa buong buhay nyo to. Pananamit naman ng mga lalaki ng pambabae. Hello? Old Testament, karumaldumal sa Diyos. Makiapid ka sa kapwa lalaki at kapwa babae. New Testament, napakarami yan. Sinabi nito, papaparusahan ka, wala ka pang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ha? Hindi po ako, kahit nga sa purgatorio, hindi ka papasa nun dahil nga walang bahagi. Hello? Pag-usapan naman natin, yung mga pagsusuot, ayan, marami kayong kilala. Alam po, kapatid, brothers and sisters, naku, napakasarap pag-usapan to. Marami kayong kilala na nagsusuot ng mga lalaki na pambabae. Deuteronomio chapter 22 verse 5. Diyos ko, ibigay niyo to sa kanila. Napakaganda. Diyos ko. Deuteronomio chapter 22-25, ha? Ito po, kayo na po ang huhusga rito, hindi na po ako. Ano sabi rito? Si Father God na nagsabi rito, muli, yung Old Testament, muli. Si Father God na nagsasabi rito, inuutos niya sa mga propeta noon. Ano sabi rito? Sa 5. Ang mga babae ay huwag magsuot ng kasuotang panlalaki o ang mga lalaki na kasuotang pangbabae. Ang sino mang, ayan ha, magsuot na hindi niya likas na ito, pakinggan niyo po ito ha. Sabi ko nga sa inyo, kakaiba ang vlog natin dito. Marami kayong maririnig na never heard in your entire life. Ayan, maliwanag. Uulitin ko, sino man magsuot ng hindi niya likas na kasuotan ay, pakinggan nyo, kasuklam-suklam kay Yahweh ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bawal na bawal ni Father God magsuot ng pambabae kung lalaki ka. Ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Ayan. Ayan po, narinig nyo ha. Old Testament, sinabi pa, tungkol, i-review natin. Old Testament, ang sabi doon,
Sa mga mag-asawa po, lalaki sa lalaki, babae sa babae, please share mo to. Kung mahal mo ang yung kapwa, ang yung kapatid, mahal mo ang yung pinsan, i-share mo to. Napakagandang pagnilayan. Ayan, sa mga nangyayari ngayon, cleansing po tayo. Marami po tayong maliligtas na kaluluwa rito. Ito yung pagmamahal ng Diyos, hindi po paghuhusga to, kapatid. Ito po yung pagmamahal ko sa inyo bilang kapatid kay Kristo. Pagmamahal ng Diyos po. Napakabuti ng Diyos, gusto kanya maligtas, ayaw kanya mapahamak. Old Testament, dapat lalaki at babae lang ang mag-asawa. New Testament, dapat lalaki at babae lang, sabi ni Jesus. Old Testament, bawal ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. New Testament, bawal na bawal, mapaparusahan ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pagsusuot mo, kapatid, ayan, makinig ka. Pagsusuot mo ng kapatid ng mga hindi karapat-dapat na lalaki ka, nagsusuot ka ng pambabae, bawal. Deuteronomio chapter 22 verse 5. Imaginein mo, lalo na yung mga transgender, imaginein mo yon, nagsusuot ng mga panlalaki at pambabae, lalo na pinalitan mo pa ang iyong, alam mo na, ay yung naturalesa, pinalitan mo, lalo na yun. Karumal-dumal nga po yung magsuot ng panbabae kung lalaki ka Amen. Lalo na po yun. Naku, Diyos ko, please. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, at least nalaman mo. Amen. Ngayon, ang tanong ngayon, pansinin nyo. Eto pakinggan nyo. Ngayon nila maririnig to. Pansinin nyo. Ang sinabi naman dito, maliligtas ba ang bakla, tomboy o LGBT? Hindi, wala siyang binanggit. Mismong bakla o tomboy ka, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pansin niyo yung lahat ng mga sinabi ko. Hindi kasalanan mo maging bakla o tomboy, kapatid. Ang sinabing kasalanan, malinaw. Ito po pakinggan natin. Mga kapatid, LGBT, malinaw po sinasabi ng Biblia. Kinakausap po kayo ni Lord ngayong oras na to. Instrumento lang ako. Makinig ka, kapatid, kung ikaw ay miyembro ng LGBT sa buong mundo, milyon-milyon to. Ang sabi rito sa sinabi ng Biblia po, hindi ko sinabi. Ang sabi po rito, pakinggan nyo kung matalino, alam ko maraming matatalino mga bakla dyan, mga tomboy, na talagang mga milyonaryo, bilyonaryo, matatalino. But if I were you, please, use your talent kung paano ka maligtas. Ang sabi naman dito, ang kagandahan, wala namang sinabing bakla ako, tomboy ako, impyerno na ako. Wala po, wala po sinasabi. Ang sabi rito bawal, ano sabi? Huwag na huwag kang makikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa mo babae. Amen. Huwag makikipagtalik, bawal. At huwag kang magsusuot. Sabi po ng Biblia, hindi ako. Pero ngayon ang tanong, meron bang mga taong na, paano naman yung mga, ano naman gagawin? Siyempre mag-iisip ka, tanong mo, Brad, anong gagawin po namin? Alam mo, mahal ka ng Diyos, kapatid. May panuntunan siya. Di wag mong gawin yon para ka maligtas. Wag mong gawin yon para ka maligtas. May lalaki ngayon, alam nyo po yan. Yung mga ibang mga bakla, alam nyo po yan, yung iba nagpare. Hindi po lingit sa atin yan. Maraming mga pare na bakla. They remain bakla. Kahit bakla sila, hindi naman kasalanan na maging bakla Ang magiging kasalanan po malinaw. Papatol ka sa lalaki. Yun po. Sabi po ng Biblia, hindi po ako nagsabi. Kaligtasan po to, hindi po human rights ang pag-uusapan. Tama po, may human rights. Pero pag-uusapan kaligtasan. Huwag kang makikipagtal. Ngayon, napakahirap naman yan. Mahal ko siya, mahal ko to. Paano yan? Kapatid, alam nyo, mas mahirap maimpyerno. Mas mahirap yun. Kung mahirap iwanan yan, kung sino man yan, boyfriend mo, girlfriend mo, abay isipin mo, pagdating ni Jesus, that will use against you. Bawal nga po Masakit, mahirap? Hindi. Bakit po masabi ko hindi mahirap para sa lahat ng mga tao ngayon? Ang dami po nakaiwas. Fanny Serrano po, tingnan niyo yung mga YouTube ng mga ibang mga talagang dating bakla. Iniwanan po para sa kanilang kaligtasan. Mga
bakla, nagpare. Para sa kaligtasan, iniwanan po pagiging bakla nila. Missionary, maraming bakla tomboy, iniwanan. Hindi imposible, kapatid. Tandaan mo yan, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi imposible. Mag-isip-isip ka ngayong oras na to, kapatid. Alam ko mahirap po yan. Mahirap na iwanan to, mahirap iwanan nyo. Pero pasalamat ka, kapatid, may good news. Sabi ko nga, marami rin mga bakla na nag-asawang babae. Amen! Marami pong kilala. Lalaki nag-asawa ng babae para lang maligtas ang kaluluwa nila. We're talking about salvation here, brothers and sisters. Even those foreigners in the different countries, I'm telling you right now, please share this to all your friends, gays, lesbians, bakla, tomboy, share this to them. Maliligtas sila, mahal sila ng Diyos. Siguro nga kaya ako ginamit dito para iligtas ang maraming nating LGBT members. Maraming LGBT members na gustong iligtas ng Diyos, kapatid. Amen! Palakpakan po natin si Lord. May pag-asa, wala? Mayroon po. Pwede kang gawing banal ng tao. Pwede kang gawing banal ng Diyos. Nasa sa iyo po yan. May sinabi sa Corinthians chapter 6 verse 11. Ganon din po, ito po yung pwede mangyari. Pwede ba maging banal pa ang isang bakla, tomboy, para maligtas? Pinag-uusapan po natin na Lucas 21, chapter 10, 11, na yun ang mga signs of end times, salo, taggutom, coronavirus, taggutom na po. Paano kung dumating siya? Mahal ka ng Diyos, gusto ka lang niyang maligtas. Ngayon, kapatid, kung ikaw ay nakikinig ngayon, i-share mo kung meron kang bakla o tomboy na mga kamag-anak para kung talagang mahal mo, i-share mo sila. Pwede ba? Yes. Sabi rito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11, sabi rito, ganyan ang ilan sa mga inyo noon. Subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo ng Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at ng Espiritu ng Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pwede po. Pwede ka linisin. Ngayong oras na to, this is the day of your salvation. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you to the Holy Spirit. Ayan po, no? Amen. Praise the Lord. So, medyo medyo intense, no? Ang topic natin ngayon, talagang the truth really hurts, no? Masakit talaga, but it will, it will save you. It will save your life and it will save your soul. Kasi kailangan i-save mo rin yung partner mo, no? Boyfriend mo, boyfriend to boyfriend, lalaki sa lalaki, tomboy sa tomboy. Kapatid, kung nakikinig ka po ngayon, kung mahal mo siya, i-save mo yung kaluluwa niya. Lalo na yung sa'yo. No, hindi ganun kadali, no? Kasi iiwanan mo siya. Pero at the end, alam nyo, sulit naman lahat yan Kasi alam natin, ayan Diyos ang nagsabi, di po kami Di po punto por punto. Biblical yan wala po tayong lang dito na inventong mga turo na sabi ni ganito, sabi ni ganon na hindi po, binabasa lang natin yan Baka may mga magbasa atin na naghuhusga tayo. Ayan, malinaw po. Walang paghuhusga, pagbabasa. Nagbabasa po tayo, no? At ito po ay pagmamahal din dahil nga sabi ko nga wala yata ngayong topic na ganyan, no? Ewan ko kung mayroon pang nag-topic ng tungkol sa ganyan at nag-focus talaga dun sa mga talata tungkol sa mga LGBTQ+. Ngayon may plus, dati LGBT lang. No? So, ito po pagpapaalala sa lahat na which is hindi natin narinig yan. For the first time, siguro in your life, kung ano ka man ngayon, no? Miyembro ka man ng ganun, first time narinig mo yan, at least kompletong talata. No? Hindi lang yung sinasabi mo, oy, bawal yan. Hindi, may talata na. So hindi tayo mahuhusgan dito na tayo ay humahatol lang. Hindi po.
Ang sabi, Diyos ang nagsasabi diyan ayon sa Biblia, wala kang bahagi sa karya ng Diyos. Nakakatakot yun. Paano kung huli na lahat? Pero ang pinakamaganda rito, kapatid, buhay ka pa, buhay pa tayo, may pag-asa. No, hindi siya ganun kadali, pero posible. Marami kasing nakagawa eh, kaya posible yun, kapatid. So sana ma-share niyo po ito. Marami ako, sigurado kami may kamag-anak na ganyan, kayo sigurado may kamag-anak. I-share niyo po ito. Sabihin niyo sa kanila, makinig lang sila. No, kung ano yung sinasabi ng Biblia lang. Hindi po kami o hindi ko sino-sino, makinig kayo ayon sa sinasabi ng Diyos sa Biblia. Makinig lang sila, i-share nyo yan, no? Wala pong pag-sabi mo sa kanila, mahal kita, pinsan o kapatid, no? So, may share nyo po ito. Hindi nyo alam nyo, sa pag ano nyo, si share nyo to, may isa kayong kaluluwang maliligtas. Di ba? So, Santiago 5, 19-20, kapag daw tayo ay may isang makasalanan na kapagbalik loob tayo sa dahil sa atin, napapawi yung mga kasalanan din natin. Pagbabayad puri sa makasalanan natin pala to na this is a uh, spiritual works of mercy. So po, sana po na may share nyo ito. Actually, pwede sa buong mundo. Ngayon lang natin narinig itong mga topic. Ang topic na to at lahat ng mga Bible verse na yan na never heard, no, sa buhay natin. Dahil yan, kinumpleto ko na po. Sana po, no, marami tayong natutunan ngayong gabi ito. Salamat po sa sa Bro Aljan, ayun, nabuhay, no, siya naglagay ng mga ano diyan, at si Edna, si Brother Ramel sa pag-ebanghelyo, no. So si Bro JD, Bro Junri, lahat po ng kasama natin, maraming salamat. Siyempre, unang-una sa Diyos. At nagkaroon tayo ng pagkakataon, maisiwalat talaga ano ba yung tinuturo ng Biblia tungkol sa mga kapatid nating LGBTQ+. Amen. Yun lang po. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando.